Sa Pilipinas, bagamat sinasabi o nababalita, ang dragon is a good sign of good luck, sabi nga. Sa Chinese, very strong, and then people will have money, more money. But, syempre, hindi pwedeng ang mabuti, walang masama. Kakambal lagi ang problema. May mga traidor talaga ako nakikita, lalo-lalo sa larangan ng gobyerno. May gulo ang gobyerno. Sana hindi ko sila para may mga problema na dapat lutasin o kaya yung titog natin pagtangka o yung mga bagay na bababalita ang pag-alis ng ating Pangulo. Pero I hope maayos pa rin naman niya kung ano man itong mga problemang ito. Pero patuloy ko pa rin yung paniniwala ko na matapos niya sana ang termino. Although yun naman ang inaano ko rin, mag-ingat kasi pwedeng kasing magkaroon ng pagbabago nga talaga. Sa Pilipinas, ako gaganda ang Pilipinas Hindi ko alam kung ito na yung sa panahon ng presidenteng ito o yung susunod na presidente. Kasi dito nyo mapapansin ang taon ng 2024, maraming pagbabago, nagtatayuan ng mga building. Parang mas madami. Unti-unting paganda ng paganda ang Pilipinas. Hindi lang sa Metro Manila. Hindi lang. Ito rin yung merong dalawang political identity ang magkakaroon at itog nating pag-atake sa puso or magkakaroon ng pagkamatay ng dahil sa atake sa puso. Lalaki ang nakikita ko sa card. Magkakaroon din ng gulo or parang problema, scandal or any political, isang personality ng isang politiko na magkakaroon ng kaso. So parang magkakaroon ng international case na magiging usapin, no? I hope maayos. No, pwede kasi mapunta sa pagkakulong. Ha? Lalakas pa ang piso. Lalakas. May pagbangon ang piso natin sa kalagitnaan o sa third quarter of year 2024. Actually, dahil nga sa mga dating ibabagsak na mga proyekto, pakikipag-usap ng ating gobyerno sa iba-ibang bansa, dito magkakaroon ng magandang senyalis ng pagbangon ng piso. Kalusugan ng Pangulo. Well, ito si Pangulo, no? Ito yung barahan niya is the magical one. May nakikita akong karamdaman talaga, pero kaya pa naman, hindi naman yun magiging dahilan ng kanyang ano. So, matatag pa rin ang pangangatawan. Yung friendship nila ni Vice. May death card kasi yung card. No? Parang, kumbaga sa ano natin, this is a political game na tinatawag. No? When it comes to ano naman, siguro personal nila, magkaibigan yan. Okay. Meron ako nakikitang mga bagay na pag nakikita naman sila, okay naman sila. Basta may problema, may mga issue silang haharapin sa taon ng 2024. Magiging dahilan yun na makikita kong palitan ng kanilang salita. No? Well, ang kay GMA naman, kung ano yung sakit niya, yun pa rin naman talaga. Pero hindi pa rin naman ganun. Malusog pa rin naman. Si Erap, may mga nakikita akong darating na may kahinaan ng katawan, pero hindi pa rin ko nakikita ng ano. Pero ingat pa rin sa kanyang katawan pa rin. Medyo may nakita akong parang weak weak part ng katawan niya na parang may hapo-hapo ako nararamdaman. Matutuloy ba ang phase out ng jeep? Ito kasi up and down pa rin. Kung kukunin natin yung kanilang napirmahan na ata or tarang tapos na, wala nang dapat pag-usapan. Pero ang hindi matapos-tapos dito, yung mga issue ng mga driver. 'Di ba? Kumbaga parang mangangalampag at mangangalampag pa rin. Ang sa akin lang sana, kung ano yung napagkasunduan, kung ano yung pinangako ng gobyerno, sana matupad 'yon. Kasi ang kailangan talaga magbago o pagbabago, no? China. Sa China, ano ba magiging relasyon natin sa China? Kung ano natin talaga may problema na. 'Di ba? May mga bagay na mainit na issue yung pinag-uusapan. Lalo na yung territorial dispute na tinatawag. Ang problema, mahihirapan tayo kung paano aalisin. Kung baga sa isang bata po, umiiral yung tigas ng ulo. O sa kanyang tatong nating pananakot na tinatawag. Hindi pa rin siya yung magiging dahilan ng tinatawag nating gera. No? May pagkakataon pa rin, they're going to sit down together and there will be agreement between our country. And then, actually, nakita ko other country will also be part of that agreement. So, to settle everything ata. So, and in fact, kumbaga sa we might just going to win back what is our, talaga. Talaga. Sa dating Pangulong Duterte, makukulong ba siya? With ICC? Year 2024, medyo may papasok ng problema o may problemang issue na ganun nga.
Ito kasi medyo hawak niya yung star eh. May mga papasukin siya mga case na lang ano. I hope magawan pa rin ito ng paglulutas, maiayos. Solusyon. Although ang ano kasi ng mga ICC, there will be coming out with a lot of evidence. And in fact, medyo sa likod nito talagang mainit yung taong tumitira sa kanya. So, hindi muna ako magko-comment dito. Okay. This is a very sensitive, hintayin na lang natin yung magiging resulta ng kanilang case sa taon na. Pero lalabas na kasi, mukhang nandito na ata, no? Pag-uusapan, isa yun sa pinakamalaking issue o event ng taon ng 2024, no? So, tatlong area, no, ng society na. Education, farming, or agriculture and technology. Ano masasabi mo? Yung farming unahin ko kasi ito yung talaga namang pinagbibigyan ng focus ng presidente. Agriculture talaga. Pero ang nangyari kasi dito, parang sinabi, pero parang hindi masyadong nabigyan ng importance, ano? So, ito yung taon na i-workout niya talaga, na mabigyan talaga ng pansin. Kasi dito na titignan yung ano natin eh, yung agriculture, kung naglago or gumanda pa. Ang magiging problema lang nito, yung kung sana hindi tayo makaranas ng drought, no? Drought. Kasi medyo babagsak talaga ang agriculture. Pero I hope makagawa sila ng way na sana advanced material or any advanced ano na, pag dumating ito, may pansagot tayo. Technology. Mas advanced sa mga technology sa buong mundo. Medyo makikita rin dito na unti-unti tayong makaka-adapt ng mga tinatawag natin mga advanced equipment, mga robotic things. Medyo ito yung taon na merong pumapasok na gano'n at dumadami. Papasok din sa Pilipinas. Papasok at unti-unti. Kaya nga we are going to adapt, no? Bumaba yung educational rating natin sa buong mundo. Ano naman yung chance natin na tumaas sa 2024? Mahirap para iangat pa rin, ano? Pero with the help of the Department of Education, mag-focus lang talaga sila. Kaya pa nating iangat ang pangalan ng Pilipinas when it comes to education, no? Actually, bumaba talaga. Medyo talagang bumaba. Hindi kagaya dati, we're still on the top, no? Parang number, ata tayo, hindi ko lang kung number 4 or number 5, no? Pero ngayon bumaba, kasi medyo iba na ngayon ang Singapore, nagiging mas mataas, ang Japan ata, when it comes to saka ibang Asian country, no? And ang problema rin naman sa sa atin, hindi yung nag-aaral eh. It's the coming from the support from the government. 'Di ba? Yun ang sana mabigyan ng pansin, yung quality. Abby Binay, Pico Soto, and Joy Belmonte. Sila lang ba yung tatlo? Parang ang daming atang bata ngayon. Anyway, Hindi, sila yung, si Joy kasi si Joy Belmonte, ako yung naging client ko yan. Alam ko, kilala ako ni Joy Belmonte. Pagkakaalam ko, last term niya na yan, pero may chance pa rin siyang tumakbo as the, maybe congresswoman, magpapatuloy pa rin naman siya sa political career niya. So, kumbaga kung ano yung nasimulan, parang itutuloy. Yun ang nakikita ko kay Joy. So, tatakbo pa rin naman ito si Joy Belmonte. Kung kay Biko naman, mas gusto ko ito maging tumakbo sa sa Senate kasi malaki ang chance. Mukhang itong batang ito parang may political will na tinatawag. So, kung tatakbo siya as mayor pa rin, siya pa rin naman ang nakikita kong itataguyod ng tao ng Pasig. And then si Abby, magkakaroon ng issue sa kanyang pamilya, sa kanyang mga, hindi ko alam kung sa kapatid, medyo may bago akong nakikitang, hindi ko alam kung tatakbong ang asawa niya. May isang lalaking nakikita ako na parang magiging, hindi ko alam kung asawa niya ito o sino man to. May isang bagong mayor ako nakikita. And then, Abby will also continue his political career, not as a mayor, but a congresswoman. How about Congressman Labrale, si Mig? Si Mig? Mm-hmm. Ang naanuhan ko sa kanya, medyo talagang may siya, force of yung talagang will. May mga siya, set of goal. Talagang palaban. So, takbo pa rin, laban pa rin, mukhang nasa political pa rin siya.